Si Seth ay naging pangulo ng pinakamasaya at matuwid na lipin ng mga tao na nabuhay kailanman. Pagkamatay ni Adan at ni Eva, pinaghiwalay ni Seth ang kanyang mga anak at ang mga apo niya sa mga anak ni Cain. Si Cain at ang kanyang binhi ay bumaba at nanirahan sa dakong kanluran, sa ibaba ng lugar kung saan niya pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Ngunit si Seth at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa dakong hilaga, sa ibabaw ng bundok ng yungib ng mga kayamanan, upang malapit sila sa kanilang amang si Adan. At si Seth na panganay, matangkad at mabuti, may mahusay na kaluluwa at may matatag na pag-iisip, ay tumayo sa pangulo ng kanyang mga takot at tinalagaan sila sa kawalan ng kasalanan, pagsisisi at kaamuan, at hindi pinahintulutan ang sinuman sa kanila na bumaba sa mga anak ni Cain. Ngunit dahil sa kanilang sariling kalinisan, sila ay tinawag ng mga anak ng alaaya, at sila ay kasama ng Abaya-Hawawa bilang kapalit ng mga hukbo ng mga anghel na nahulog, sapagkat sila ay nagpatuloy sa mga pagpupuri sa alahaya at sa pag-awit ng mga awit para sa Kanya. Sa kanilang yungib, Pangyungib ng mga kayamanan. pagkatapos si Seth ay tumayo sa harap ng katawan ng kanyang amang si Adan at ng kanyang inang si Eva, at nanalangin gabi at araw at humingi ng habag para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak, at na kapag siya ay may mahirap na pakikitungo sa isang anak, ay bigyan siya sa kanya ng payo. Siya sa kanyang pariyan. Ngunit si Seth at ang kanyang mga anak ay hindi nagkagusto sa makalupang gawain, kundi ibinigay ang kanilang sarili sa mga bagay na makalangit, sapagkat wala silang ibang iniisip kundi mga papuri, mga doksolohiya at mga awit para sa alahaya. Kaya't sa lahat ng oras ay naririnig nila ang mga tinig ng mga anghel na nagpupuri at nagluluwalhati sa alahaya, abaya, halawa mula sa loob ng halaman na kapag sila ay ipinadala ng alahaya sa isang tungkulin, o kapag sila ay paakyat sa langit. Sapagkat si Seth at ang kanyang mga anak dahil sa kanilang sariling kalinisan ay nakarinig at nakakita ng mga anghel na iyon. Pagkatapos muli ang hardin ay hindi kalayuan sa itaas nila, kundi mga 15 espiritual na
siko lamang. Ngayon ang isang espiritual na siko ay katumbas ng 3 siko ng tao. Sa kabuuan ay 45 siko. Si Seth at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa bundok, sa ibaba ng hardin. Sila ay hindi naghasik at hindi rin sila umani. Hindi sila gumawa ng pagkain para sa katawan, kahit na trigo, kundi mga handbob lamang. Kumain sila ng mga prutas at ng mga punong mabango. Ang lasa na tumubo sa bundok kung saan sila nanirahan. Pagkatapos, si Seth ay madalas na nagayuno tuwing 40 araw. Gayun din ang kanyang mga panganay na anak, sapagkat ang pamilya ni Seth ay namoy ang amoy ng mga puno sa hardin. Kapag ang hangin ay umiihit sa direksyong iyon, sila ay masaya, inosente, walang bigla ang takot, walang inggit, walang masamang kilos, walang puot sa kanila, walang hilig ng hayop. Mula sa anumang bibig sa kanila ay walang lumabas na masamang salita o sumpa. Walang masamang payo o pandaraya, sapagkat ang mga tao ng panahong iyon ay hindi kailanman nanumpa. Ngunit sa ilalim ng mahirap na mga pangyayari, kapag ang mga tao ay dapat sumumpa, Sila ay sumumpa sa pamamagitan ng dugo ni Abel na